Magandang araw mga boss. After mapagawa ni customer itong sasakyan at mapalitan nga ng shock absorber at shock mounting, ganun pa rin daw pag iniliko mo yung manibela, magganit tapos may lumalagotok. Kaya iniwan ulit ni customer itong sasakyan at nang binalikan niya, okay na. Kaya lang pagdating sa bahay, maganit na naman daw iliko yung manibela at nang ma-check niya nga, siniksikan lang pala ng rubber itong nakaangat na washer ng shock mounting. Kaya lang lumis yung rubber na nilagay nila, kaya umingay ulit. At dahil sa wala namang alam si customer, akala niya okay lang yun. Yun ding punta ko na yun, liipit na. Kasi siguro, nakaangat. Nakaangat eh, oh. Nakanganga siya. Eh, nilagyan niya ng goma. Yung gomang pinutol pa. Oo, pinutol lang. Siyempre, pag gumagalaw, Gagalaw din yun. matatanggal. Natanggal, nakita kasi tanggal. Kaya pinalitan ko. Wala to. Kaya maingay nga talaga. Dapat pala nakadikit yun. Nakadikit nga yan. Sabi ko kasi nakadikit yan eh. Actually mga boss, kaya nakaangat itong washer ng shock mounting, mali kasi yung shock mounting na inilagay. Dahil sa wala namang alam si customer, akala niya yung parts na inilagay tama. Sabi ko nga nung una para hindi na siya mapagastos, ibalik niya dun sa gumawa para ilagay yung tamang pyesa. Kaya lang, ayaw na daw makipagtalo ni customer. Kaya kayo mga boss, pag nagpapalit kayo ng shock mounting, siguraduhin yung tama yung pyesa para walang problema. Punta na ako dito sa ginagawa ko mga boss, at least may idea na kayo. Tanggalin ko itong bolt and nut dito sa shock absorber. Dahil kontrahan yan, dalawang tools yung ginamit ko. Tapos gamit ka ng socket wrench na number 17 para matanggal mo itong nut dito sa stabilizer linkage. Tapos gamit ka ng socket wrench na number 14 para matanggal mo itong bolt para may disconnect mo itong holder ng brake hose at ABS wire dito sa shock absorber. Pati itong stabilizer linkage mga boss, after ko matanggal yung nut niyan, i-disconnect ko rin yan dito sa shock absorber. At pag okay na, yung dalawang bolt naman dito sa shock absorber, kailangan tanggalin mo yan para may disconnect mo naman itong shock absorber dito sa steering knuckle niya. Ayan mga boss, kung makikita nyo, natanggal ko na yung dalawang bolt dito sa shock absorber, kaya i-disconnect ko na yan dito sa steering knuckle. Tapos hawakan mo na itong shock absorber para yung nut dito sa ibabaw, tuluyan mo na yung tanggalin. Nang sa ganun, ma-pull out mo na ngayon itong shock absorber mo. Ayan, bumaksak na itong shock absorber. Siyempre, ipasil mo na yan ngayon kung paano mo siya tatanggalin. Meron ka lang naman dyan iiwasan na brake hose, tapos itong rotor, ganun lang naman. Pero kaya mong ilusot yan. Actually mga boss, ang papalitan ko lang sana dito yung shock mounting. Kaya lang yung strut bearing niya, magaspang ang ikot kaya palit na rin. Dahil sa mali nga itong rubber mount na inilagay, papalitan ko yan. Sayang, bago pa no? Oo, ba? Ilang buwan pa lang to? Tataka lang ako sa'yo, narinig mo na palang maingay pa rin, bakit di ka nagreklamo? Hindi, kasi, ano yun eh. Nung naka-jack pa, yung pintit na ingay. Maingay pa. Ano sabi nila? Wala, hindi ko may... Hindi sila umimik. Hanggang sa kumain na kami, pagbalik tayo, bye! Nilagyan na lang ng spacer na goma rin sa gilid. Yun, nilagyan nila ng manipis. Mali. Nung nakauwi na, napansin ko na natanggal, malabas. Natanggal yung ilagay lang spacer dito sa gilid, lagyan nila ng goma rito, natanggal. Natanggal kasi. Kaya pala nung pinakita mo sa akin, naglagay ka rin ng goma. Sabi ko, mali yan. Kaya nga. Wala talagang goma yan. Ayun talaga, akin yan. Yung bagong bili mo. Kaya talaga. Yung bago. Oo, lapat talaga yan. Ito yung mahirap ano, kabibili mo lang ng pyesa, bibili ka ulit. Sayang lang pera mo. Wala pa tayong alam sa... Ayan o, tingnan mo, lapat yan o. Paglagay mo yung, ayan o, dikit o. Talaga may naglalagay talaga ngayon ng pyesa na kahit na mali, ikinakabit eh. Sa forma pa lang, nakita ko babaw eh o. Sabi ko mababaw to. Ito mo to, malalim mo. Ayan na tama o. Sakto. O. Ito mali. Nakanganga. Isa sa malaking problema pa nito mga bossing, kaya magganit kapag iniliko ni customer yung manibela. Kung makikita nyo, yung nut na tinatanggal ko dito sa shock absorber, ayan o, yung nut na yan, yung niluluwagan ko, nakatukod dyan yung pitan ng washer. Kaya nakangangat siya, hindi siya lumalapat. Nang mangyayari nga, pag nalubak itong sasakyan, magkakaroon talaga siya ng ingay or lagutok. Yun nga ay dahil sa hindi nakalapat itong washer dito sa body ng sasakyan.
Balik na ako dito sa ginagawa ko mga boss. Kung makikita nyo, gamit itong coil spring compressor, pinapaiksi ko na itong coil spring niya dito sa shock absorber para itong strut bearing matanggal ko. Hindi kasi pwede na basta ko na lang tatanggalin itong nut ng rod ng shock absorber na hindi nga naka-press itong coil spring niya. Ang palatandaan naman na pwede mo nang tanggalin itong nut dito sa rod ng shock absorber pag itong coil spring niya nagagalaw mo na siya. Ibig sabihin, hindi na siya nakatulak. Kaya pag ganun, pwede mo nang tuluyan tanggalin itong nut dito sa rod ng shock absorber mo. Ayan mga boss, tuluyan ko nang tanggalin itong nut niya. Tapos isunod ko itong spring seat niya. Hugutin nyo lang yan. Tapos sikwatin nyo na ngayon itong strut bearing dito sa spring seat. Kaya lang matigas, kaya sinsiling ko na yan. Grabe namang strut bearing to. Kabago-bago, walang grasa. Kaya pala pag iniikot ko, magaspang. Ayan na mga boss, natanggal ko na yung strut bearing niya. Kaya pahiran ko muna ng kaunting grasa itong lalapatan ng strut bearing. Tapos pwede nyo na ngayon ilagay itong bagong strut bearing dito sa spring seat niya. Idiin nyo lang yan para mailagay nyo. Ayan o, okay na siya. Tsaka nyo ngayon siya punasan at pag okay na, bago mo ilagay yan dito sa ibabaw ng coil spring mo, pahiran mo muna ng grasa itong base ng shock absorber na pinapatungan nga nitong coil spring. Malaking bagay din kasi na mapahiran mo ng grasa yan dahil nga sa pwede rin panggalingan yan ng langit para naman hindi sayang yung pagkakakalas mo ng shock absorber. Balik tayo dito sa shock absorber. Siguraduhin nyo dito sa magkabilang dulo ng coil spring, naka-guide dapat yan, or ang ibig kong sabihin, yung dulo nitong coil spring lalo na sa baba, dapat nakatapat siya sa stopper nitong shock absorber. Ganon din dito sa taas, yung dulo nitong coil spring, dapat naka-guide yan dito sa spring seat niya. At kung sa palagay mo okay naman, pwede mo na ngayon i-final yung higpit dito sa nut ng rod ng shock absorber mo. O, di ba? Ganun lang siya ka-basic mga boss. Oh. Tapos pwede mo nang tanggalin itong coil spring compressor. Pag nililiko-liko, maingay. Liliko-liko niya, maingay. Oo, maingay. Tapos pag nahahams pa, Eh sabi ko, balik niya ron eh. Ayaw niya. ayaw eh. Binalik mo na ba? Binalik mo na sa kanila? Nagkita na tayo eh. Gawa na. Sikat pa naman. Alam niyo mga boss, wala talagang konsensya yung gumawa nitong sasakyan ni customer. Kasi nga, alam niya na mali yung nilagay niya na shock mounting dahil nga sa hindi nakalapat ng maayos yung washer. Pero imbis na itama niya yung trabaho, inipitan niya ng goma yung nakaangat na washer para hindi umingay. Ang problema, umingay pa rin. Kaya doble gasto si customer para sa bagong shock mounting. So happy. Diba? Oo. Pinatong mo to. Yan. Lapat. Oh, lapat siya. Yung nakaraang nilagay ko, pansamantala, ito muna nilagay ko. Di ba? Mas maiksi siya. Yan. Ito muna kinabit ko eh. Kasi tinatawag na akong gawin. Kaya sabi ko, palitan ko na lang muna. Pero ito yung original niya. Ito muna nilagay ko para wag gumanga. Kaya lang, nangyari, maingay pa rin. Ayun pala, yung bearing magaspang agad ano. Siguro na persa lang yung bearing. Sa kahigpit. Oo, kakahigpit mo lang ha. Ayan o, lapat na lapat o. Dahil sa okay na ito, pwede ko na ngayon ibalik itong shock absorber dito sa dati niyang position. Sa paglagay naman itong shock absorber mga bossing, syempre gaya ng dati, kung paano niyo siya tinanggal, ganun niyo rin siya ibabalik, di ba? Yun kasi ang pinaka the best way. Para pag ginagawa niyo yung sasakyan niyo or DIY niyo, hindi na kayo nahihirapan. At pag nai-position nyo na itong shock absorber, unahin nyo muna lagyan ng nut dito sa ibabaw ng shock absorber. Siyempre, yung washer muna. Tapos itong nut niya na number 17, ipakapit mo na yan sa thread niya. After nyan, balik ka ulit dito sa baba ng shock absorber mo. I-connect mo na itong steering knuckle mo dito sa shock absorber. Medyo gagamit ka ng kaunting pwersa dyan para ma-connect mo ng maayos itong steering knuckle dito sa shock absorber. Tapos gumamit ka ng flat screw para maisentro mo naman yung butas ng shock absorber dito sa butas ng steering knuckle mo. Nang sa ganun, mailagay mo na itong bolt niya. Ayan, nailagay ko na yung bolt sa taas. Tapos dito naman sa baba, ilagay ko na rin itong bolt niya. Pag medyo matigas itulak mga boss, huwag kayong mahiya. Gumamit kayo ng ball hammer
At pag okay na, ipakapit mo na itong nut nitong bolt. Ganon din itong pangalawang bolt dito sa baba. Ipakapit mo na rin yung nut niyan. At pag okay na, gamit ka na ngayon ng socket wrench mo na number 19. At dahil nga sa kontrahan yan, syempre dalawang tools yung gagamitin mo. Isang box wrench na number 19 at socket wrench na number 19. Syempre naman, higpitan mo ng maayos yung bolt and nut. At pag okay na, dito ka naman ngayon sa stabilizer linkage mo. I-connect mo na yan dito sa shock absorber. Ayan mga boss, shoot mo sa butas. Tapos, pwede mo nang ipakapit yung nut niyan, tsaka mo ngayon higpitan gamit itong socket wrench mo na number 17. Pag okay na, i-connect mo na itong holder ng brake hose at ng ABS wire dito sa shock absorber. Ilagay mo na rin yung bolt niyan, tapos gamit yung socket wrench mo na number 14, pwede mo nang i-final yung higpit. Pag wala ka nang nakalimutang higpitan dyan, pwede mo nang ilagay itong gulong, tapos ibaba mo na yung jack para mahigpitan mo ng maayos itong nut dito sa shock mounting. At para mai-final mo yung higpit, gumamit ka ng Allen wrench. Yan ang gagamitin mong pangontra para hindi umikot itong rod ng shock absorber. Para itong nut, mahigpitan mo siya ng maayos. O tingnan nyo, nakalapat na yung washer. Ganyan dapat, hindi yung sasabihan ng goma. At dahil sa okay na ito, ipatesting ko muna kay customer bago kami mag-road test. Sige, pitin mo manibela. Yun lang. Mukhang magro-road test kami na malakas ang ulan. Oh? Gepit. Oh? Gepit, manibela. Yan na si ulan, ayan na yung ulan. Yung ulan na ba mga boss? Ulan na. So far, nang inililiko ni customer itong manibela niya, pakaliwa at pakanan, okay na daw at hindi na ito maganit. Okay na! Yun lang, bumagsak na yung ulan sabay kulog. Ano? Wala? Wala na maingay? Siguro nagkamali na sila ng kabit. Nangyari. Mali na yung kinabit. Mali yung dampot nila. Kasi ano eh. Pero dapat alam na nilang deliver lang eh. alam na nilang mali, di ba? Ba't pa nilalagyan ng spacer? Dapat hindi nila tinuloy. Dapat. Hindi natin. May ng ulan, no? Sakto, tapos na. Talagang pinatapos yan. Lagi akong ganun eh. Pag gumagawa, pagtapos biglang buhos ng ulan. Pang ilang beses na yan. Hindi tayo dumaan sa Bjorkul. Aray hams dyan. Puro hams. Ay, Sa Pure Gold. ito. Naka-aircon? Ay, oo, ano. Kala ko nagtitipid ka ng ano eh. Kalimutan. Saan? Eh, yung mga pinagpalitang pyesa mo. Ang nandyan lang yung shock. Gusto ko na rin itapon. Bakit? Baka hindi pa sira yun. Parang yung isa sira na, yung isa hindi. Kasi naisipan mo paggawa ron. Nakita ko nga sa, lagi kasi napapanood yun. Hindi pa ako bumibili sa sakyan, pinanood na diretso. Diretso. Pero nung bago ako pumunta ron, hinanap talaga muna kita. Kasi nakita kita eh. Sabi ko pa dito lang to sa JBL2. Pinunta ka, tinanong kita sa sabi may skate. Ang dami ko nang ginawang ano yun eh. May skate. Yung mga gawa nila, ang dami ko nang ginawa ron eh. Eh, Sabi ko kahit ano lang pyesa kinakabit ng mga to kahit na mali. hindi niya kasi, tingin ko doon, yung taong may mali. Kasi Hindi. pinababayaan niya eh. Basta order na lang ang gamit, tapos bahala na yung tao. Sisilipin mo lang naman kung ano yung kinabit na pyesa eh. Kung tama o mali eh. Kaya, yun na, isa pa yun, hindi niya chinecheck. Tao Diba? ngayon, dapat na chinecheck ka. Basta naikabit na, okay na eh. Eh, yung tao niya, ginagawa na ng paraan eh. Kagaya yun, di ba? Hindi naman tama yung kinabit. O, di ba? Walang tulog. Wala. Teka, nagtutunog yun kasi nga maluwag. Di ba? Biro mo, 13,000 binayaran mo tapos ganyan. Ganda na yun. Wala na ako naririnig. Ano yun? Ano, okay na ba ito? Okay na. Okay na, okay na. Positive. Wala nang kaingay-ingay. Yun lang pala yung shock mount, Yung rubber mounting. rubber mount.
Wala nang katunog-tunog eh. Kaya lang mga boss, nagkalimutan. Pinalitan ko nga pala ito ng bagong fog light assembly. Eh, hindi pa namin nasubukan itong fog light niya kung gumagana. Kaya hanap kami ng lugar na masusubukan. Fog light mo ha? So, tumabi kami sa gas station. Dito namin masusubukan. Okay. Wala. Yan mga boss, gumagana naman pala. Okay naman pala itong nabili ni customer. Okay. Kaya balik na ulit ako dito sa loob ng sasakyan para makauwi na rin. Ginaw na ako. Okay na. Sumasagot pala sa spark. Hindi pa umulan, di natin maalala yung fog light na subukan. Hindi gawa natin eh. Hindi natin testing pala kung umiilaw. At dahil sa okay na itong sasakyan ni customer, na pag nililiko niya nga yung manibela, hindi na siya maganit. At pag dumaan kami sa humps, wala na rin siyang ingay or lagutok. At pati yung fog light assembly na pinalitan ko, okay naman, umilaw naman siya. Muli, maraming salamat sa panonood. Sana sa bawat video na ginagawa ko, nakakakuha kayo ng idea. Para nga, hindi na kayo napapagastos ng malaki. At kung okay lang din naman sa inyo, pasubscribe na rin itong channel ko. Maraming salamat!